Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Dakila namin ang iyong pangalan. O God, for you're worthy to be praised. You're worthy to be glorified and exalted your name. Once again, O God, this morning, O Lord, as we start this day in devotion, O God, lifting your name on high, we ask that you will continue to speak to us today, O God, through your servant, Brother Pastor Paul. O God, whatever it is that you want us to hear today, Lord, may you be glorified sa lahat ng pag-uusapan namin. At ano man yung mga, um, yung mga leading mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Sino man yung historical uh, na aming pag-uusapan as bilang isang Kristiyano, Panginoon, how he live his life, O God, as a Christian, O God. May he inspire us this morning and gayahin din namin kung ano yung uh, how he live his life devoted to you, O Lord God. And I pray, O God, each one of us, God, ma-encourage kami this morning kung paano kami kikilos, lalakad bilang isang mananampalataya. And we pray, O Lord God, that once again, we experience you, Panginoon, today. Every day na kami po ay naglilingkod sa iyo. Thank you, Lord God, once again, sa mga kasama namin na nandito, Panginoon. Puwin yung bawat isa, lahat ng marinig namin, Panginoon. Tulungan mo kami, samahan mo kami, Panginoon, na hindi lang kami mamangha sa inspiration na bibigay sa amin ng taong ipapahayag sa amin, Panginoon, who he live his life as a devoted Christian. But kami rin, magkaroon din kami. Maging mark din kami sa mundong ito and also ay legacy sa aming mga pamilya, sa aming mga taong we, na makakasalamuha namin, Panginoon. Hindi lang kami tagapakinig ng mga salita na naririnig namin everyday, but we also, oh God, gamitin mo rin kami, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Makita sa amin how we live our lives also, how we walk our life bilang isang mga Kristiyano at mananampalataya. Thank you, God. We give you glory and honor and praises. All this we pray in Jesus' name. Amen. 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 Thank you po, Sister Marisa. Sige po, allow me to share screen para po sa ating pong pagbubulay-bulay sa umaga nito. Okay, ang title po ay An Eyewitness Account. Okay. Pag sinabi kasi nating eyewitness, talagang ikaw mismo ang nakakita, ikaw ang nakasaksi, at yung nakita mo ay merong malaking impluensya, okay, sa buhay mo o kaya sa buhay ng maraming tao. Kaya sabi nga po, what was it like to hear a legendary preacher from the past in person? Na ano daw po ang karanasan natin kapag nakarinig tayo ng isang mangangaral, okay, na nabalitaan natin o marahil ay naipahayag sa mga nakaraang panahon. Okay. At personally, nakilala natin o narinig natin siya, hindi lang siya kinwento sa atin. Okay. Parang yung, 'di ba, yung starting verse ng Acts 1 verse 1, what we have seen and heard from Jesus Christ. Okay? So ito naman what maybe the person has seen or heard from that person, that preacher, legendary preacher from the past. Nakakarinig lang siya ng balita pero ngayon talagang siya mismo ang nakarinig. Sige po, kaya magpatuloy po tayo at tingnan po natin. Sabi po dito sa ating devotional guide, okay? Yun sa 1 year in Christian history. So maikli lang po itong ating devotion. Okay?
hindi po tayo uubos ng 30 minutes. Kaya mas marami time tayo mag-sharing just in case or more time for prayer. Okay po. Allow me to read the devotional material. Okay. On October 23, that is the day that we are commemorating now, 1740, 25-year-old George Whitfield, the greatest evangelist of his day, preached in Middletown, Connecticut. Uh, then Nathan Cole, a farmer and carpenter, okay, heard him and recorded his experience in his own words. So ito yung karanasan ni Nathan Cole. Okay? Kung ano yung kanyang narinig, ito po ay kanyang nirecord o isinulat. Okay? Yung kanyang karanasan sa pamamagitan po ng maybe this is a part of his journal or diary. Sabi po ni Nathan Cole sa kanyang sinulat, in the morning about 8 or 9 of the clock, there came a messenger and said, Mr. Whitfield preached at Hartford and Wethersfield yesterday. So kahapon daw nangaral si Mr. Whitfield dun sa dalawang lugar na yon. And is to preach at Middletown this morning. So ito yung daladalang balita nitong mensahero. Sa araw daw na yon, 10 o'clock, ay mangangaral si Mr. Whitfield sa Middletown. Okay? So ito po yung naging kaganapan doon sa narinig niya. Okay? I was in my field at work. I dropped my tool that I had in my hand and ran home to my wife telling her to make ready quickly to go and hear Mr. Whitfield preach at Middletown. Then ran to my pasture for my horse with all my might, fearing that I should be late o should be too late. Okay, imagine yung enthusiasm niya kay na marinig si Mr. Whitfield o si George Whitfield, no? Na kung ano man yung kanyang ginagawa, binitawan niya, iniwanan niya pagkat pinuntahan niya yung kanyang asawa at sinabing kailangan nilang umalis kaagad. Okay? Tapos binalikan niya yung kanyang kabayo upang sa ganon ito yung kanilang sakyan. Okay? So, kasi ang kanyang damdamin, baka daw sila ay mahuli. Imagine mga kapatid, narinig lang niya na mga ngaral si Mr. Whitfield. Iba na yung naging damdamin niya. Gusto niyang makapunta dun sa Middletown para makinig kay Mr. Whitfield at ayaw niyang mahuli. What a wonderful example, no? Na sana nga all, sabi ko nga nung una kong binasa to, na kapag ka pupunta sa church, talagang nagmamadali dahil ayaw mahuli. Okay? Nakalulungkot nga eh. Iba yung nagiging karanasan natin sa church. Kumbaga, talagang hinihintay pa yung mga members bago magsimula. Okay? So, having my horse, I with my wife soon mounted the horse and went forward as fast as I thought the horse could bear. So, sumakay sila mag-asawa sa kabayo at sa kanilang paglalakbay, sabi niya, gusto niya mabilis. Okay? Hanggat kaya nung kabayo. Okay? So di natin alam gaano kalaki yung kabayo, okay? Pero dalawa silang sakay. And when my horse got too much out of breath, yan, nauubusan na ng hininga, I would get down and put my wife in the saddle and bid her ride. So ang punto, kapag pagod na yung kabayo, bababa si ah, Mr. Cole, si Nathan Cole, tapos yung asawa lang niya ang sasakay doon. Pagkatapos, tatakbo siya. Okay. Sinasabay niya yung pagtakbo ng kabayo. Okay? At kapag ka siya naman na ang pagod, sasakay uli siya sa kabayo. Okay? So, ilang ulit niyang ginawa yon para bigyan ng pabor, okay, ng kapahingahan din naman yung kabayo. So, may magmamalasakit din siya doon sa kabayo. Okay? Ayaw niyang abusuhin yung kabayo kasi baka nga naman imbis na makarating doon sila sa patutunguhan dahil sa sobrang pagod, baka mahimatay yung kabayo, hindi pa sila makarating. Okay? So, ang maganda, habang papalapit sila doon sa lugar,
medyo yung kanilang paglalakbay ay medyo nag-i-improve. So ibig sabihin, dahil nakakapahinga pa unti-unti yung kabayo, mas napapabilis. Okay? So, okay, dahil ang kanyang takot pa rin, sabi, all the while fearing we should be too late to hear the sermon. So talagang nandun pa rin sa isipan niya, kailangan mapabilis pa tayo kasi ayaw niyang mahuli doon sa pakikinig sa sermon na dadalhin ni George Whitefield. For we had 12 miles to ride. Okay? Pero yung 12 miles, mga kapatid, yung kanilang nilakbay, okay? Double in little more than an hour. Okay? So, ibig sabihin, 12 miles to ride double. So, siguro 24, interpretation natin, 24 miles. Okay? Maikli lang yung kanilang oras. Okay? Kaya nagmamadali. And when we came within about half a mile or a mile of the road that comes from Hartford to Middletown, so malapit na sila. Okay? On a highland, I saw before me a cloud of fog arising. So meron siyang nakikita na tila baga na fog. Okay? Umutang ko tuloy yung Tagalog. Okay, na tila baga umaakyat kasi siyempre alam naman natin yung hamog, yon hamog pala. Okay, ay bumababa pero ito nakikita niya tumataas. Okay? Kakaiba. Alam natin ang hamog galing sa taas bumababa pero ito kakaibang klaseng hamog, umaakyat. Okay, ano kaya yung nakita niya? Okay? I first thought it came from the great river, but as I came nearer the road, I heard a noise of horses' feet coming down the road. And this cloud was a cloud of dust. So hindi pala hamog, kundi alikabok na dala ng mga kabayong tumatakbo. Okay? It rose some rods into the air over the tops of hills and trees. And when I came within about 20 rods of the road, I could see men and horses clipping along in the cloud-like shadows, and as I drew nearer, it seemed like a steady stream of horses and their riders, scarcely a horse more than his length behind another. So talagang marami. Kasi sabi nga, yung distansya nila, halos isang kabayo lang ang distansya ng bawat isa habang sila ay tumatakbo. All of a lather and foam with sweat. So, their breath rolling out of their nostrils every jump. So, nakita niya yung nahihirapan na yung mga kabayo na yun. Okay? Kasi talagang yung kanilang hininga lumalabas na daw sa kanilang mga ilong. Okay? Sabihin, umuusok. Sobra. Habang ang mga kabayo ay tumatakbo. O kaya sabi, tumatalon. Hindi natin alam kung ano yung mga tinatalunan ng mga kabayo. Okay? Every horse seemed to go with all his might to carry his rider to hear news from heaven for the saving of souls. So makikita natin talaga yung enthusiasm ng mga tao, okay? Na talagang sila ay sabik na makarinig ng balita mula sa langit na magliligtas ng mga kaluluwa. When we got to Middletown Old Meeting House, there was a great multitude. It was said to be 3 or 4,000 people assembled together. Imagine mga kapatid, yung kasabikan ng mga tao, 3 or 4,000 na talagang sila ay nagpunta doon sa meeting house na yon para lang pakinggan si George Whitefield. We dismounted and shook off our dust. Okay. When I saw Mr. Whitfield come upon the scaffold, or yung parang pinaka-stage nila, he looked almost angelical. So parang anghel ang kanyang pagkatingin kay George Whitfield. A young, slim, slender youth before thousands of people with a bold, undaunted countenance. So yung itsura niya, talagang meron siyang lakas ng loob kay nataglay sa kanyang pangangatawan habang siya ay nakatayo sa harapan ng libu-libong tao sa lugar na yon. He looked as if he was clothed with authority from the great God. So parang sa tingin ni Nathan Cole,
taglay ni George Whitefield, yung kapangyarihan, okay, na mula sa ating dakilang Diyos. Okay? And a sweet, solemn solemnity sat upon his brow, and my hearing him preach gave me a heart good. So, nasugatan yung puso niya. Okay? Doon sa kanyang narinig na pangangaral ni George Whitefield. At ang naging bunga ng kanyang pakikinig, sabi niya, by God's blessing, my old foundation was broken up, and I saw that my righteousness would not save me. Para kay Nathan Cole, akala niya yung kanyang kinatatayuan na pananampalataya ang tama, pero sinira, okay, ng pangangaral ni George Whitefield, at nakita niya na ang kanyang katuwiran ay hindi magliligtas sa kanya. Kaya idinagdag ko po ito, yung Ephesians 2:8 and 9. Kasi nga sa maraming tao, akala nila yung kanilang sariling gawa, yun ang magliligtas sa kanya. Pero ang sabi po sa Ephesians 2:8 and 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So marahil, si Nathan Cole, ang kanyang damdamin, yung kanyang mabubuting gawa, yon ang magliligtas sa kanya. Pero hindi pala. Ang biyaya na kaloob ng Diyos ang siyang magliligtas sa kanya sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. So maikli po yung ating devotion. Okay? At ito po yung ating reflection. Okay? So Mr. Cole had little education and probably was unaccustomed to writing. So dahil siya po isang ordinaryong magsasaka, karpintero, marahil wala po siyang o hindi siya sanay na magsulat. Okay? Pero itong naging karanasan niya, okay, na talagang bumago sa kanyang buhay at mahalaga para sa kanya, kinailangan niya isulat. Okay? So, talagang nagbigay siya ng panahon para isulat ito. So, paano daw po natin ipaliliwanag, okay, na kahit ganong kabata si George Whitefield, 25 years old, meron na kagad siyang meron nang nakikita ang mga tao sa kanya na para siya ay mag-attract ng maraming tao, makahikayat. Okay? Kasi katulad nga si Nathan Cole, nabalitaan lang niya 10 o'clock. Okay? Mangangaral si Whitfield sa Middletown. So talagang binitawan niya ang ginagawa niya. Okay? So marahil meron na silang narinig patungkol kay George Whitfield, pero ito po yung pagkakataon na first hand, ma-witness niya talaga, makita niya ng mukhaan si George Whitfield at siya mismo makarinig, okay, kung ano yung mensahe na dadali ni George Whitfield. Okay? Ano kaya yung naging damdamin, okay, o meron sa damdamin ni Nathan Cole at ng libu-libong nagpunta doon nung araw na yon para sila ay maging sabik na pakinggan si George Whitfield. So ito po yung dalawang tanong na iniiwan sa atin. Okay? Ano daw po ang meron kay George Whitfield para makahikayat siya ng maraming tao, okay, sa kanyang pangangaral, at ano naman kaya ang damdamin ng mga tao kung bakit sabik din naman sila para mapakinggan si George Whitfield. Meron po ako isang quotation na kinuha mula sa mga quotations ni George Whitfield. At ito po ang kanya. We can preach the gospel of Christ no farther than we have experienced the power of it in our own hearts. Okay? May papangaral daw po natin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Okay? Pero ito'y hindi hihigit doon sa mga naging karanasan natin na kapangyarihan ng magandang balita sa ating pong sariling mga buhay. Totoo naman po, di po ba? Tayo na nangangaral, hindi lang naman mga pastor ang nangangaral ngayon, kahit kayong mga laiko binibigyan kayo ng pagkakataon, especially meron tayong layman, okay? Binibigyan kayo ng pagkakataon para mangaral at ako'y naniniwala
kapag nangaral tayo patungkol sa magandang balita tungkol sa ating Panginoon, hindi pwedeng parang mag-exaggerate tayo. So sobrahan natin. Pagkos lahat ng ating pinangangaral, base sa ating karanasan o kaya ay karanasan ng ibang tao na binago ang buhay ng Panginoon nang sila'y makarinig ng magandang balita. Kaya magandang umaga po sa ating lahat at ang naging basehan po ng ating pagbubulay-bulay sa umagang ito ay mula sa John 6:44. People can come to me unless the Father who sent me draws them to me. So hindi daw po lumalapit o makalalapit ang mga tao sa ating Panginoon maliban ang Diyos Ama mismo ang tumawag sa kanila o nagdala sa kanila sa ating Panginoon. So purihin po ang Panginoon. Sige po, okay? Sino po ang pwedeng mag-facilitate para kung gusto may mag-share tungkol dito po? Ako po ay naniniwala, marami tayong mga kakilalang pastor. At kung titingnan natin, bakit kaya kapag yung pastor na yon ang mga ngaral, ang daming tao? Okay? Kumisan, di ba? Nakakalungkot nga sa church. Okay? Kapag sabi medyo kilala yung pastor o yung bisita, napupuno ang church. Pero kapag yung pastor lang o ordinaryong tao lang nagsasalita, hindi napupuno yung church. Okay? At ano kaya yung damdamin ng mga members kung bakit sila ay nasasabik o ano ang meron tama. Ano nararamdaman kasi ng mga members o ng mga tao kung bakit sila ay nasasabik na pakinggan ang taong iyon. Okay? So meron po ba tayong karanasan patungkol dito? Okay. Kung bakit kapag halimbawa si Billy Graham ang magko-crusade, kaya niyang punuin, okay? Ang mga stadium, ang mga coliseum. Okay, ganun din nung panahon ng nag-uumpisa pa lang si Brother Eddie Villanueva sa kanyang Jesus is Lord Fellowship, hindi pa church noon. Kaya napupuno rin ang mga ah, o kahit naman hanggang ngayon bagay anniversary na kasi, dare, pag gagawin sa grandstand sa Luneta, marami ring tao. So ano kaya ang meron mga kapatid sa mga taong katulad nito at ano ang damdamin ng mga taong gustong-gusto silang mapakinggan. Okay. So yun po yung ating sharing time. Sino po ba ang pwedeng mag-facilitate dito sa ating reflection time? Okay? So hanggang doon lang po, yun po yung ating morning devotion for today, October 23, Wednesday. Okay po. Okay, Pastor Rory, kayo na po ang pag-facilitate or si Sister Pinette, whoever is available po. Hindi ko po kasi masyado nakikita yung participants. Sige po, meron po bang gusto mag-share? Mga kapatid, sino pong nais pong magbahagi ng kanyang karanasan? Ah, Pwede pong karanasan nyo. Kanyari, pagka narinig nyo sa ganun, gusto, teka muna, maghahanda na ako. Talagang sabik na sabik tayo na pumunta dun sa event. Ano ba ano ba kasi nararamdaman natin bakit kapag yung particular na tao na yon ang magsasalita, gusto talaga nating marinig yung kanya sasabihin. Sige po. Pastor Rory, Pastor Paul, Virgil Sige po. po. Natatandaan ko po, elementary pa lang po kami, nabanggit ni Pastor Paul si Billy Graham. Doon po kami magkakapatid, ni-receive namin as personal savior si Billy Graham, yung salita niya, nung nag-i-invite siya sa evangelism niya sa Luneta. That was during the 1950s po. Ang bata pa po kami pero iba po ang iba po ang tawag nila, yung appeal. The way he talks and the way he draws people para makinig sa kanya, may feeling po ng spirit-filled. Yung Holy Spirit po, yun po ang experience namin noon. Gayon din po dito sa Pilipinas, ewan ko po kung natatandaan niyo si Bishop Pollock Granadosin. Mm-hmm. Sa Northern Luzon po siya noon na bishop. Base namin noon, Baguio.
Ngayon, no, every time na nandun si Bishop Paul, although doon mo siya nakatira sa Baguio binililibot niyong Ilocos region hanggang doon sa ano. Pagka siya ho nando doon, dami yung tao sa Methodist Church ng Baguio. Yun ang ano ko. Iba rin ho ang dating ni Bishop Paul kasi tumakanta rin po si Mami Cory, si Mrs. Granadosin. Kanya matao pa rin po. At saka yung ganun din pong observation ko, spirit-filled po ganun Hindi ko naman sinasabi ngayon na walang spirit-filled yung mga nagsasalita. Doon po sa grace namin, si Pastor Robert Parcasio, maayos at saka si Pastor Edric, yan mga yan. Mga na-invite din po sila kung saan-saan. Ngayon, ang pinaka-point po rito, siguro po si George Whitefield, pagka nag-explain na simple at malalim, gano'n po. Kanya ho nato-draw si Nathan Cole na makinig, na very anxious siya na makinig kay George Whitefield. Yun po ang ano ko, ang observation ko po. Thank you po. Thank you po, Brother Virgil. Opo, Okay thank po. you po. Okay. Dagdag lang po, okay? Palagay nyo kaya, ano ang dahilan bakit maraming tao pa rin nakikinig nung panahon na yan kay John the Baptist? Alam naman natin kung ano itsura ni John the Baptist. Siya po'y lumaki sa ilang. Okay? Tapos yung kanyang damit ay hindi naman magandang damit. Okay? Kumbaga parang sabihin natin parang yung damit ng mga caveman. Ganon. Tapos hindi natin alam yung ano itsura niya. And yet, bakit kaya nung nangangaral siya doon sa Ilog Hordan, ang daming taong pumupunta? Okay? So meron something na nag-a-attract sa kanila para pakinggan, okay, si John the Baptist. At tama po yung ating reflection Okay, ang Diyos Ama ang nagdadala, okay, ng mga tao doon. Parang thank you Lord, thank you Holy Spirit. Parang katulad nito, mapasok lang po sa isip ko kasi paano kaya kinausap ni Noah yung mga hayop ng dala-dalawa na sila yung para pumasok doon sa arko? Okay, imagine, okay, ang dami ng hayop na yun, iba-ibang klase, and yet, how come Noah was able to bring uh, the exact number of animals inside the ark at yung talagang pinili? Kasi, teka muna, itong lalaking ito na kabayo, itong babaeng kabayo, teka muna, kayo na ba talaga yung the best na pwedeng pumasok doon sa ark? Kasi they will start a new generation of horses. Kasi nga, di ba, alam natin na nalubog sa baha ang lahat ng nilalang nung time ng bagyo. So yun ang naligtas lang yun nandoon sa loob ng arko na alam nating pinili ng Diyos. Okay, alam namang sasabihin ni Noah doon sa dalawang hindi. Okay? The animal themselves saw something in Noah kaya sumunod sa kanya papasok ng arko. And I do believe it is the work of God through the Holy Spirit. Amen. Doon sa mga nilalang na yon na gustong iligtas ng Diyos. Ganon din sa panahon na ito na nangangaral tayo, alam natin ang Diyos ang nagdadala ng tao na gusto niyang iligtas sa mga huling araw. Okay? Pumasok lang po sa isip ko habang nagsasalita si Brother Virgil. So meron pa po bang iba? Good afternoon po. Pwede pong mag-share? Go ahead, Sister Annalisa. Pwede po. Kasi po ito po yung sa experience ko po, no? Kasi hindi ko po kasi po yung pinanganak po ako kasi na Christian na. So hindi ko alam bakit nung elementary ako, siguro sa age ko na 8 years old pa lang, ay yung bang lahat ng mga kapitbahay, lalo pag DVBS, yung inaano ko sila, yung pinupuntahan ko sila, kasi ni-invite ko sila sa church, tapos sinishare ko sa kanila yung mahal ka ni Jesus, yung gano'n sa murang edad ko, tapos naaakay ko sila sa church, tapos
hanggang sa dala-dala ko po, hanggang sa naging kabataan ako, hanggang sa nung ako'y nag-asawa, nag-evangelize ako, hanggang sa yung naka-experience ako na habang nag-evangelize ay yung bang maraming mga pilosopo na tao. So parang dumating sa point na para bang nag-aano ako ba na Lord, bakit ganon? Tapos nung natulog ako nung gabi, na naginip ako na habang nag-evangelize ako, merong yung tao na talagang ayaw tanggapin si Jesus, na may nilusopo siya. Tapos biglang bumukas yung langit, pagbukas niya, yung trumpeta, papalapit ng papalapit, parang yung trumpeta, buhay na papalapit sa akin, tapos nagsalita siya. Nung nagsalita yung trumpeta, sabing ganon, anak, magpatuloy ka lang. Kahit na ganun ang ginagawa ng mga tao, magpatuloy ka lang. Ako nang bahala sa kanila. And then yung trumpet ay lumipat doon sa kinakausap ko sa na-evangelize ko na ayaw talagang maniwala. So hindi ko na naririnig kung ano yung pinag-uusapan nilang dalawa nung trompeta na yon. And then nung nandito na po ako sa Singapore, pangatlong beses ko po na napanaginipan. Yung pangalawa, same talaga po yung panaginip ko na habang nag-evangelize ako, biglang bumukas yung langit at bumaba yung trumpeta papalapit sa akin. Parehas talaga po yung sinasabi na anak, magpatuloy ka lang sa pag-evangelize. Ako ang bahala sa kanila. Kahit ayaw nilang makinig sa'yo, ako ang bahala sa kanila. Yung pangatlo po, noong July 2019, yun yung last na panaginip ko, pangatlo, na talagang nanginginig ako sa takot kasi talagang parehas talaga yung panaginip ko na nag-evangelize ako, bumukas ulit yung langit at lumabas yung trumpeta, napakalaking trumpeta, papalapit sa akin at nagsasalita po na ganun ulit na magpatuloy ka lang anak, magpatuloy ka lang, magpakatatag ka, ako ang bahala sa kanila, basta magpatuloy ka lang. Tapos ayun yung trumpeta doon na bumaling doon sa kinakausap ko. And then, talagang pagkagising ko, nangihina po talaga ako. Sobrang hinang-hina yung katawan ko, nanginginig. Halos isang linggo akong nanginginig na parang ayaw kong maligo, ayaw kong mag-shower kasi pakiramdam ko yung shower, magiging trumpeta na papalapit sa akin. Yung ganun ba? Parang nagkaroon ako ng ano no ng sobrang nanginginig yung katawan ko. So, ilapit ko yun sa aming pastor na yung ganun yung panaginip ko. So, doon ako nagkaroon ng na-encourage ako doon na talagang mag-evangelize kahit saan tayo naroon katulad nitong si Mr. Paul na hindi naman po maliit lang po, konti lang po yung yung pinag-aralan niya, yung ganon. Pero ginamit siya ng Lord para mag-evangelize. So, lahat po tayo na mga anak ng Diyos na nakakilala, na tumanggap sa Panginoon simula noon, may right na po tayo na mag-share ng salita ng Diyos, na i-share din po natin sa iba yung love ng Lord. Kasi napakahalaga po sa bawat mga tao ang salvation. Every ano po, lahat ng tao, bata man ito, matanda, talaga napakahalaga po talaga yung salvation. Kaya thanks God po talaga doon sa panaginip ko na nagbigay sa akin ng ano ba tawag yun, ng encouragement. So ngayon, thanks God yung tinawag ako ng Lord as a head sa evangelism team. So glory to God. At yun lang po, salamat po. Amen. Thank you po. Okay. So turn over ko na po kay Pastor Rory. Kasi baka time na po natin for the prayer blast or other things. Sige po. Stop-share ko na po. Salamat po, Pastor Paul. Maraming pong salamat. Handa ko lang po. Ano ba yun? Sensya na po, medyo... Okay. Pastor, Po, good morning po. morning. May gusto lang po akong itanong. Parang nabitin ako sa ano natin sa mga sharing. Sabi kasi po ni Pastor po is totoo naman po yun yung lahat yung mga kunwari yung kagaya na pumupunta sa mga sikat na mga preacher is bakit ang daming pumupunta.
I believe na tinawag sila ng Panginoon. Then how about po doon, kunwari tayo ang nag-invite, tapos hindi tumugon? Yung ganun po, nag-gets niyo po yung question. Kasi as a Christian, no, it's our job na mag-ano tayo, inviters. Mhm. Yung, Nawawala kasi yung audio mo. ang trabaho natin is to bring more souls to the feet of our Lord Jesus. So what if po yung mga in-invite natin hindi tumugon? Hindi po ba sila tinawag nila? Ay, yun po, yung naririnig niyo po. Yeah, Opo. okay. Hello. Okay. Yung signal ko, sorry. Yeah, yun, example po, yung mga in-invite mo, no? With all your heart, gusto mo rin sila madala sa paanan ng Panginoon. But hindi sila tumugon. Ano po bang ibig sabihin doon? Hindi din po ba sila tinawag ni Lord, or just they lang, nag-refuse lang sila? Sige po. Okay. Sagutin ko po Sige, Pastor Ito yung Paul. my personal opinion, sabihin ko na. Okay, tayo po talagang ang ating pong tungkulin kung ganon, mag-invite. And let us pray for those who we invited. Ibig sabihin, hindi lang po natin sila dapat sabihan o punta kayo, kundi ipanalangin din po natin sila. Actually, dapat nga po, bago natin sila imbitahan, ipanalangin muna natin sila sa ating Panginoon. Panginoon, gusto ko pong isama itong si kapatid na Pedro para makapakinig din po ng salita ng Diyos. So ipanalangin po natin sila. Kasi mas maganda po na ipakilala muna o idulog muna natin sila sa Diyos bago natin idulog ang Diyos sa mga taong ito. And I do believe kung ganun po yung ating gagawin, it is now the work of the Holy Spirit to convict them and to invite them. Okay? Kasi iba po, although kung tayo gusto lang natin silang invite, wala po masama nun. Ngayon yung pag-response nila, hindi na po natin pwedeng persahin. Kasi sa atin po by invitation. Katulad nga po ng Bible verse na 'di ba? It is the Father who draws them to our Lord Jesus Christ. So ganun din tayo, kumbaga tayo lang taga-invite and we just allow the Holy Spirit to convict them. So kaya ipag-pray pa rin natin. Pagkatapos po natin silang imbitahan, babara natin sa panalangin and I do believe meron po silang mararanasan para sa kabila ng kanilang mga kaabalahan, magbibigay sila ng panahon para makapakinig sa salita ng Diyos. Katulad nga po si Nathan ko, di ba? Nasa bukid siya. Kung ano yung hawak niya mga gamit, binitawan kaagad niya. Muwi siya. Kasi nagmamadali sila para makapakinig kay George Whitefield. So para sa akin po, yun po. Kaya hindi lang po natin sila sasabihan, kundi idulog din natin sila sa Panginoon para na sa ganon, ang Diyos na ang pumilo sa kanilang mga buhay. Gusto rin naman po silang mailigtas ng Panginoon. Okay? Bakit hindi? Baka meron din naman po sigurong proper timing sila. Okay? Your ways are not my ways, sabi ng Panginoon, or your thoughts not my thoughts. Maaring sa ngayon, halimbawa, may mga mahal tayo sa buhay na matagal na natin gustong maligtas, dinudurog natin sa Panginoon. Pero I do believe may proper timing at may pamamaraan ng Diyos sa bawat isa kung paano sila makakakilala sa Panginoon, paano sila makakapakinig ng salita ng Diyos upang sila man ay maligtas. Sapagkat, sabi nga po sa sulat ni Pedro, ang kalooban ng Diyos walang sino mang mapapahamak, kundi ang kalooban ng Diyos lahat ay maligtas. So, yun lang po. Amen po. Thank you so much po, Pastor Paul. Nasagot niyo po ang aking katanungan sa aking puso't isipan. God bless po. Thank you po. Salamat po. Salamat po and thank you. So sa oras po ito mga kapatid, tayo tatako sa panalanginan at tunay nga sa oras po ito, hayaan ang ating Diyos ang maghari sa ating buhay bago tayo tutulog sa mga prayer points. So I need to stop first the sharing or yung record. Lord, we also pray, Father God, that forgive us, Lord God, if we are being overcome by
pride or insecurities or lack of confidence. Teach us, Father God, to have and to get our confidence in you, for you are our inspiration and no one else. Bless us, Father God, as we continue to minister to your people. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you. And as the Lord continue to minister in our midst, if there is a word of God, you may say it and declare it. And everyone must be aware and receive a word from the Lord. Hallelujah. Let us call, come, and unmute. Let us pray a blast in spirit as the Lord continue to speak to us. Hallelujah. Jesus, glory to you. Let us worship him. Let us thank him. Glory to you, Father God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. You are holy, worthy. Thank you. Ate Finette, is there a word? Pastor Davey, a word from God? Jesus. Glory. We want more of you, Jesus. We want more of you, Holy Spirit. Thank you. Fill this place with your holiness. Glory to you. Sige po. Can we ask for Pastor Paul for praying and closing in prayer and do also the benediction? But as Pastor Paul will close the prayer, he will pray all our prayer list, the sick, the business, the nation, and right now, and to thank God for his wonderful work and ministered in our midst. Sige po, Pastor Paul. Thank you. Po, tayo po'y manalangin. Masalamat sa pagkatunay po na sa bawat araw na yung kaloob sa amin ay meron po kayong nakahandang mensahe upang sa ganon sa aming pong buhay, patuloy po kaming mahamon na magpatuloy sa paglilingkod sa inyo. At salamat po, Ama, sapagkat alam namin, hindi nga po kami ang siyang magdadala ng tao. Magiging kasangkapan lang po ninyo kami to preach the gospel of the kingdom, to preach the gospel of our Lord Jesus Christ. And it is now the move and work of your Holy Spirit na siyang magko-convict sa mga tao at patuloy na babago sa kanilang mga buhay. So Father God, allow us through the power of your Holy Spirit just to continue to be focused doon po sa Great Commission ng aming Panginoong Jesucristo na kami po ay hahayo para ipangaral ang magandang balita patungkol sa inyong kaharian sa lahat ng tao at sino mang tumatanggap na maliligtas. Kailangan po namin turuan patungkol sa inyong mga kautusan upang sila po ay maging mga alagad din ng Panginoong Jesucristo. Kaya anuman po, Ama, ang aming pong bahagi sa pagpapalaganap ng iyong kaharian dito,
Kasihan po kami ng banal na Espiritu sapagkat alam namin it is through the gifts of the Holy Spirit that we are able to fulfill each and every function na iyong ipinagkatiwala sa amin. Hindi po kami lahat magiging mga mangangaral, hindi po kami lahat magiging tagapagsalita, hindi po kami lahat magiging daluyan ng inyong kapangyarihan para magpagaling. Ngunit alam namin, Ama, lahat po kami kakasangkapanin ninyo para tuparin ang inyong mga plano sa sanglibutan hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. At salamat po, Ama, sapagkat alam namin na kinakasangkapan din po ninyo ang aming pong mga kapatid na nasa business sector upang sa ganoon sa pamamagitan po ng kanilang mga businesses, sila din po ay maging mga ministers of the gospel in their different areas of location, Panginoong Diyos. Alam namin, kakasangkapanin niyo po sila para na sa ganoon sa pamamagitan po ng kanilang mga negosyo, kahit paano ay maibabahagi po nila ang magandang balita patungkol sa Panginoong Kristo at sa inyong paghahari dito sa sanglibutan. Katulad po ng aming mga kapatid na nasa iba't ibang bansa, alam namin, inalaw po niyo sila na makarating sa mga bansang kanilang pinaglilingkuran ngayon upang sa ganon, hindi lamang po sila makatugon sa kanilang mga pangangailangang pinansyal, kundi sila man maging daluyan ng pagpapahayag ng inyong magandang balita sa mga lugar na kanilang kinaroroonan. So Father God, we just continue to declare yung fulfillment na Acts 1:8 sa bawat isa sa kanila, that they will receive power when the Holy Spirit has come upon them, and they will be your witnesses. Saan mang dako na naroon sila sa kanilang mga tinutuluyang plot, sa kanila pong iba't ibang areas of work. Alam namin, magagamit po ninyo silang lahat upang sa ganon, sa pamamagitan po nila ay lumagana pa ang iyong kaharian. At salamat, Ama, sapagkat alam namin ang bahagi sa kalooban mo na mangyari dito sa lupa ay ang kalooban mo dyan sa langit, na dyan sa langit walang sino mang merong sakit, karamdaman. At yun po ang ginawa ng Panginoong Kristo. Kaya wala pong taong may sakit na hindi niya napagaling sapagkat He is living the kingdom life dito po sa lupa. At yun din po yung nais mong iparana sa amin, na kami man maging daluyan ng kagalingan para sa mga tao upang sa ganon, kung ano yung plano mo doon sa particular na tao na yon na may sakit dyan sa langit, mangyari po sa kanilang mga buhay dito sa lupa. Sapagkat alam namin, ang sakit ay kagagawa ng kaaway at inaalaw po niyo yun hindi para pahirapan ang mga tao, kundi para gisingin ang kanilang kaisipan na kailangan nila ng isang tagapagligtas. Kailangan na sila ng dakilang manggagamot at yun ay walang iba. Sapagkat ang sabi nga po niyo sa inyong salita, you are the God that heals us. At salamat sapagkat you sent your word and you healed our disease. At yung word na yon ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo na siyang salita mo sa pasimula. At ang sabi rin po ng iyong salita, sa pamamagitan ng mga sugat sa katawan ng Panginoong Kristo, pinaggaling na po ninyo kami. At Ama, yun po yung lagi namin panghahawakan. Every time meron po kaming nararamdaman sa aming katawan, every time na meron po kami ipapanalangin mga may sakit, we will always declare that mighty word that by the stripes of Jesus, they are already healed. And we will see signs, wonders, and miracles. Yes. Sapagkat, Lord, hindi nagbabago ang iyong salita. Amen. Kaya purihin kayo, dakilain kayo, at luwalatiin kayo, Ama, sa patuloy na pagkilos ninyo sa aming mga kapatid na mayroong mga sakit, karamdaman, and we continue to declare the mighty move of your Holy Spirit upon them. Father God, just continue to activate that anointing to heal, Father God, sa mga anak mo, sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang huling pananalita na nakasulat sa Mark 16, Father God, and these signs will follow those who believe. Lord, we are believers. At ang sabi po niya sa bandang huli, they will lay hands on the sick and they will get well. Lord, malinaw po yun, lay hands lang, walang prayer. Gagaling na po ang mga may sakit. At Lord, yun po yung iparanas po ninyo sa amin sa mga huling araw,
madampian lang namin sila, madikit lang sila sa amin, Lord, gagaling na sila. It is Amen. not because of us, but it is because of your Yes. Holy Spirit na sumasa amin. Salamat po. Purihin kayo, dakilain kayo at luwalatiin kayo sa mga bagay na ito na ipararanas niyo po sa amin sa mga huling araw upang sa ganon, makilala nga po ng sanglibutan na kami ay mga anak ninyo at kayo po ang patuloy na mapapurihan at maparangalan sa amin pong mga buhay. Salamat po Ama, at sa inyo po itinatagubilin ang aking mga kapatid na ito na sa iba't ibang lugar. Hayaan po ninyo Ama na sila man ay patuloy na maging asin at ilaw sa lugar na kanilang kinalalagyan at sila po'y magpalagana pa na yung kaharian sa pamamagitan po ng kanilang mga gawa. Salamat po Ama, purihin kayo at dakilain kayo sa mga bagay na ito na iyong inilaan para sa amin. Kung aming panalangin Ama, sa makapangyarihang pangalan yung anak na si Jesucristo, kasama po ang iyong banal na spirito para po sa iyong kapurihan at karangalan. Amen, amen, amen. Amen. Mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Ang Diyos na siyang pag-ibig, ang Diyos na siyang bukal ng ating kapayapaan, ang Diyos na siyang bukal ng ating pag-asa, ang patuloy at patuloy na magbigay sa atin ng kapayapaan, ng pag-asa, at ng kagalakan habang naglilingkod sa Kanya upang sa ganon sa ating pong mga bagay na ginagawa, mag-uumapaw ang ating pag-asa sa tulong gabay at patnubay ng banal na Espiritu. Kaya nga mga kapatid, ang kagandahang loob at ang patuloy na pagliligtas ng ating Panginoon Kristo, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Diyos Ama, at ang gabay patnubay ng banal na Espiritu, ang siyang laging sumaatin, ngayon at magpakailanman. Amen, amen, amen. At mga kapatid, pagpalain po natin ang bawat isa. Bago pa tayo maghiwa-hiwalay, let's declare number 6, 24 to 26 sa bawat isa sa atin. Okay? The Lord bless you and keep you. The Lord make make His His face face shine Smile upon you. and be gracious gracious to you. You. The Lord Countenance give you upon you and give There's you the love of peace. God. Peace. Nothing lacking, nothing broken. We have great favor and great wealth from the Lord. Amen, amen, Amen. Amen and Blessed amen. day, everyone. Maraming pong salamat, Pastor Po, Let's go. God bless. Pastor David. Thank you po.